Magandang araw po sa inyong lahat. This is Chari Mar Flores po, ang inyong licensed broker. And nandito po tayo ngayon sa Centrina, Alaminos. So we are along Maharlika Highway ng Barangay San Benito, Alaminos, Laguna. But this project is nearby to San Pablo City, Laguna po. So talagang as in nasa boundary na po siya. Ang video po na to ay about sa difference ng Raya, Amira, and Lavin na bahay. So first house na i-check natin is itong Raya house model. So ang Raya house model po ay merong one carport, 4 bedrooms din siya, and meron siyang tatlong CR, isa sa baba, isa sa master's bedroom sa taas, and then isang CR as common toilet dun sa second floor. So 3 po lahat. So ang lot area po nito, minimum po ay 121 square meters, and ang ating floor area naman ay 107 square meters po. So complete turnover na po yung bahay na to, no, pero yung ipapakita ko po sa inyo ay dress up unit. So ang ating setback nito sa front po ay 3 meters, sa both sides ay 2 meters, and sa likod ay 2 meters po. So ito po yung dress up unit ng Raya House. So para magka-idea po kayo. So ito pong ceiling niya sa living area ay ganyan na po yung turnover, as well as the yung ating tiles sa ground floor ay ganyan na rin po siya. So ang ating hagdanan naman ay buhos po yan mula ground floor up to second floor, kaya matibay po yan. So ito yung setup ng ating dining. So ito yung ating kitchen. Ang maganda sa kitchen natin, may dalawang bintana po kasi. Tapos double sink na rin siya. And then ganito nakalaki yung kanyang counter. So except yung yung mga cabinets sa overhead ang hindi kasama. So meron tayong maliit na bedroom dito sa ground floor, pero ang pagkaka-set up po kasi dito sa model house ay parang small office na setup. So meron din po itong provision para sa lagayan ng window type na aircon unit. So kasama na rin po yun sa turnover. And then ito yung common toilet dito sa ground floor. Ganito na rin yung turnover niya, except yung salamin and yung ilaw niya kasi naka-LED na po, in-upgrade na po siya. Bali bulb for bulb na light lang po yung pwede po doon nakasama sa turnover. And then yun, itong ating hagdanan ay high ceiling yung kanyang setup, kaya maganda siya social tingnan. So kung maglalagay kayo ng chandelier dyan ay okay na okay. So it will add elegance dito sa bahay na to. So ang ating second floor ay ganito po yung setup, may parang hallway siya, and then yung ating first bedroom sa second floor ay nandito po pagkaakyat ng hagdanan. Ayan. So dalawa rin po yung kanyang bintana. So malaki yung mga cabinets na nakalagay, no. Then ito yung ating common toilet sa second floor. So actual turnover, same turnover with the yung sinabi ko kanina sa ground floor. Then ito yung ating second bedroom dito sa taas. Again, dalawa rin yung bintana, kaya hindi siya madilim tingnan, no. Finally, this is our master's bedroom na merong sariling toilet and bath po. And wala nga lang po siyang walk-in closet, pero okay na rin siya. So meron din yung mga sink na yon, then yung counter and yung cabinet kasama na. Yung mga gamit lang po dito yung hindi kasama, no. So lahat ng movable items na nandito po sa bahay, yun po ang hindi kasama. The rest po yung mga fixed na items ay included. So that's for Raya House, no. So napakaganda po ng bahay na to. Very compact. So lahat ng needs mo ay pwedeng-pwede na po para dito sa bahay na to. And then ang starting price po natin ng Raya House po ay nasa around
6.5 to 6.6 million po as of today, no, as of this video. Pero from time to time kasi ang raya or ang house size natin ay nagtataas. Kaya possible magkakaroon din tayo ng changes by the time na makita niyo po ito. So, uh, if ever na may question po kayo sa bahay po na to, ay wag po kayong mahiyang magtanong, no? And then, 10% lang din naman yung ating minimum down payment and then yung pwede siyang bayaran ng 24 months and the balance na 90% is through bank. Yan, so ang ating next na house naman ay si Amira po. Si Amira po ay naka-base po sa lot area na 121 square meters, same sila ng Raya. Pero mas malaki po ang floor area nito, gawa ng ang floor area po nito ay 142 square meters comparing to Raya na nasa 107 square meters lang. So later on, makikita nyo kung bakit nga ba naging 142 square meters ang floor area ng Amira na bahay. So, ito po yung kanyang pinaka bungad ng pagkapasok niyo po sa Raya na, Amira na bahay. So, halos same lang sila actually ng kitchen ng Amira, Raya and Amira, no? So, double sink din siya, tapos ganito na rin po yung kanyang counter. So, dalawa rin yung kanyang bintana. And then, with sliding din, connecting to your future garden or future service area. So, same with the Raya, ganyan din yung ating CR sa baba. So, mas malaki lang yung bedroom nito sa baba comparing to Raya, gawa ng may parang ano pa siya, hallway, papasok, no, sa bedroom. So, may bintana rin yung bedroom nito sa baba. So, yung baba na portion nitong hagdanan ay pwede po actually siyang cabinets, no? So, modular kitchen cabinets yung pwedeng ilagay nyo. Tapos, i-wall hang nyo yung sa TV po. So, let's go sa second floor. So, yung ating hagdanan din, by the way, no, ay buhos din po yan. Mula ground floor up to second floor. And then, yung ating tiles dito sa second floor ay same with Ryan, no? So, actual turnover din po yan. And by the way, bago ko makalimutan, lahat ng bedroom partitions po natin dito, mula sa smallest unit, which is Avina, up to our biggest unit na si Lavin, ay buhos po yan. So, solid po yan. So, ito po yung ating first bedroom dito sa Amira House. So, dalawa rin po yung ating bintana and may provision din po tayo para sa window type na air condition unit. And then let's go to the common toilet and bath, which is same orientation itong Raya na bahay na unang binidyo po natin. No? So, actual turnover din except sa salamin and yung improve or upgrade na LED lights. So, ito yung second bedroom. So, dalawa rin yung bintana and may provision for window type na air condition unit. So, yung kanyang flooring dito sa lahat ng kwarto sa second floor ay actual turnover po yan except yung ating mga wall kasi dusty white po siya or yung may pagka light brown po yung pinaka-actual turnover niya. So, kinaibahan nito dito kasi sa kwarto ng master's bedroom ay meron siyang walk-in closet. Comparing to Raya na pagkapasok po, CR lang po talaga siya. Toilet and bath lang po talaga siya. So, halos kasing laki ng CR din to ng Raya. Yung lagayan lang ng sink and yung counter ay nasa iba lang yung ibang side lang, no? Then, this is the master's bedroom na yung kanyang ceiling ay actual turnover na. So, napaka-wide ng window po nito, no? So, yung bandang gitna ng window na to na malaking portion ay fixed po siya. Tapos, yung mga magkabila ang gilid, left and right po, yun po yung movable, no? Para for safety purpose. That's it for, dito sa second floor. Then, punta tayo sa balcony. Ayan. So, ito yung balcony niya, naka-common. So, sa Raya kasi, ang balcony niya ay accessible to master's bedroom. But for this
Amira House, naka-common po siya. So, accessible by all na nasa second floor. Ayan. So, let's go to the attic area. So, sa ating attic po, yung hagdanan po natin mula dito sa second floor going to attic ay hindi po siya buhos. Pero matibay naman po siya. So, if you want to check no kung talagang matibay siya, mas mabuti kung makita niyo po ito ng personal. So, ito po yung kanyang attic. That's why 142 po yung floor area niya. Comparing to Raya, since ang Raya naman ay wala pong attic. So, this is an additional space for your family. So, pwede siyang family area, pwede siyang kung ano man yung hobby nyo, pwedeng office. Kasi ngayon, uso naman yung mga work from home, yan, or visitors area or visitors quarter. Depende na po yun sa inyo kung ano yung paggagamitan nyo ng kwarto po na yun. So, yan po yung si Amira. And by the way, ang starting price ng ating Amira na bahay ay nasa 7.8 to 7.9 million. I think meron pang 7.7 as of this moment po. Gaya ng nasabi ko rin sa Raya, as of this moment po yun. So, possible po magkaroon tayo ng changes over time. Kasi hindi naman same yung pagtingin natin ng video na to, no? So, possibly na by the time na makita nyo po yung video na to ay 2 months ago na, 3 months ago na. So, possible meron tayong magiging changes. So, ang ating setback pala nito, sa harapan ay 3 meters, sa both sides, left and right ay 2 meters, and then sa ating likod ay 2 meters din po. So, halos same lang po siya ng Raya din talaga. So, both sides ng bahay, no, Raya or Amira, meron po yung space or lot po na naka-allot. So, that's for Amira House. So, after ng Amira House, doon naman po tayo sa ating Lavin House. So, this is Lavin House. Ito yung biggest house sa lahat ng 5 model houses po natin. So, ang model unit po na to ay naka-base po sa 174 square meter na lot area. So, kung ang available po natin ay around 176 or 280, most likely po hindi po magkakalayo yung size ng lot area po, no. So, mas malaki po yung portion nito dun sa may carport area. So, ang dito sa left side ay ano lang po siya, 2 meters yung setback, sa front ay 3 meters, and then dito sa carport area ay mas malaki, 2 meters din yung likod. So, this is the living area for the Lavin House. So, napakaluwag talaga, no. Actually, yung mga gamit po na nilagay dito ay talagang malalaki. Kaya if ever na itong unit yung kukunin nyo, magkaka-idea na kayo kung gaano kalaki ba yung unit, yung mga gamit na dapat ilagay dito. So, hindi nyo na kailangan hindi na kayo mahirapan kumbaga, kasi kumbaga minmaximize na dito yung paglalagay ng malalaking gamit. So, ayan, dito sa ating ground floor, meron tayong 2 bedroom. But this first room na ipinakita ko sa inyo, ito yung parang magiging guest room, or kung meron po kayong kasamang matanda sa bahay, ito po yung possible na room na para sa kanila. So, ito naman yung kitchen natin. Napakaluwag din ng ating kitchen, ano. So, ayan, may pa-bar counter siya na area sa portion bago pumasok. Ayan, double sink din siya, tapos may bintana. And then, yung isang bedroom po natin is nandito sa side na to. So, meron din siyang bintana. So, mas maliit po ito compare po sa kanina. So, possibly, ito po ay maid's room, or pwede rin maging small office area. So, that's it for dito sa ground floor, no? So, maluwag siya. So, yung ceiling pala nitong sa ating living area ay ganyan na rin yung sa turnover. So, ito yung ating common toilet naman.
dito sa ground floor. Same with Raya and Amira. Actual turnover din yan except yung salamin. And yung in-upgrade na LED po na ilaw. So this is yung ating stairs po mula ground floor up to the attic po ay buhos po yan. So solido po yan. And as well as the partitions, the bedroom partitions ay buhos din po yan. So ito yung ating first bedroom pagkaakyat ng second floor. And then dito muna tayo sa bandang dulo. Ito yung next bedroom po na medyo meron siyang hallway pagkapasok po, no? Kaya medyo okay, elegant yung style niya. So dalawa rin yung bintana and then meron pong provision para sa window type. So meron siyang hallway, no? Papunta sa mga kwarto. And finally, this is our master's bedroom. So itong master's bedroom po nito ay talagang napakaluwag, no? So king size bed or queen size bed ay kasya po dito. So yung trademark ng bahay natin, Raya up to Lavin House, ay talagang ganito. Malaki yung windows niya, no? Pero ito merong portion na high ceiling, no? Especially dun sa malapit sa window. And meron din po siyang walk-in closet. So mas malaki po yung walk-in closet nito compared to Amira. So ayan, pati yung kanyang toilet and bath actually ay mas mahaba, mas maluwag, no? And nag-iba na yung design niya, yung pinaka-accent sa portion ng shower area. So, actual turnover din yan except yung mga nakalagay na movable items and yung salamin and yung LED lights. So, kailangan ko lang i-emphasize always yun kasi syempre, yung client ay para alam nila kung ano yun. Yung toilet na yun, yung common toilet pala na yun, ay hindi lang natin pinasok kasi may ginagawa po. So, this is the balcony. Maliit lang yung balcony nito pero pwede nyo siyang palakihan since pwede nyo po siyang i-cover yung parking. Yan. Ito po yung parking. So, dalawang sasakyan po yung kasya dito. Parallel yung magiging kanyang parking, no? So, yung pinaka-provision, yung merong cement finish po, ay 2 cars lang yung kasya. Pero up to 3 cars ay pwede po kasi may extra lot pa naman. So, let's go to the attic area. By the way, nakalimutan kong i-mention, yung pinaka-floor area po nito ay 181 square meters, which is 30, kano ba? Almost 40 square meters yung difference niya with Amira House. So, talagang napakaluwag. Mas maluwag po talaga yung attic nito comparing to Amira. So, if ever, if kaya pa ng budget nyo, ay why not mag-go po kayo dito sa Lavin House po. And mapakarami ng bintana din po dito sa sa attic nitong Lavin House kaya pwede nyo siyang buksan lang para hindi mainit. So if you want to enclose this one naman po, pwede nyo rin naman po siyang enclose and ipa-aircon po. So that's for the attic, no? So if ever na meron kayong question regarding sa bahay na to, ay mag-message lamang po kayo. So by the way, ang price po ng Lavin House na to as of this moment ay nasa around 10.3 million na po. Kaya po medyo mabigat na talaga siya. And then meron po akong short na drone video for this Alaminos project. So yung yan. So ito po yung malaking bakanting lote papasok po ng subdivision ay commercial po yan in the future. Left and right po yung commercial natin. But yung nasa left side po, yung may mga townhouse style na commercial, yan po yung for sale in the future. So, ito po yung development natin. Ito po most likely ay mga phase 1 na ongoing construction na houses po. So, some of these houses are turned over already sa ating mga homeowners po. Ito po yung area, no? Sa bandang dulo. Pinakadulo po ito. Nandun po yung located yung ating backup water tank po. So,
napakaganda na, napakarami na ng houses na nakatayo talaga. So, yun po yung entrance natin, no, kanina. And then, yung portion na yan sa baba ay model houses po yan. So, from here, ito yung main road. Atras tayo, yung bakanting lote po na to, yung malaki, ay amenity area po yan. So, dyan po yung complete amenities na itatayo. And then, for this one, ito yung pa-phase 2 po tayo, no? So, starting dyan sa may road na ginagawa, phase 2 na po yan, hanggang doon sa dulo po. So, ang maganda dito sa phase 2 ay hindi siya sobrang layo sa entrance. So, malapit lang din po siya, kayang lakarin. And at the same time, ang pinaka-advantage po nito ay malapit po siya sa amenity area. So, talagang walking distance lang sa amenity area. So, kung gusto nyo yung ganong mga units na malapit po sa amenity area, ay ito po yun. So, yun lang po.